hindi mo alam kung ano yung pi over 6 sa sa unit circle. So mas maganda niyan, convert mo muna. So which means kung meron tayong pi over 6, pag i-convert natin siya guys, i-multiply lang natin siya. Kung yung pi natin nasa numerator, bali yung pi mapunta sa baba, then 180. Kasi yung 180 equals sa pi, diba? Then makakancel na natin to guys. So ano ba yung 180 over 6? So that is 30, diba? So bali 30 degrees. Which means meron tayo dapat ditong tan 30 degrees. So ngayon, dahil meron tayong tan 30 guys, ito siya. Yung angle na to. Itong angle. Ito na yung ordered pair. Makukuha na natin yun. So remember guys, sa ordered pair, hindi ka ito nasabi kanina. Yung, kung meron tayong 1, 0, yung x tsaka y natin, ito yung magiging cosine. Ito yung magiging sine. So, kung meron tayong tan 30, alam naman natin ito yung ordered pair. Then, ito yung cosine, ito yung sine. So, diba, magkakaroon tayo dito dapat ng sine 30 over cosine 30. Kasi, ang tangent, based sa hexagon natin, sine over cosine siya. Kung ang i-rotate natin siya is clockwise. So, kunin na lang natin yun. Ano ba yung sine 30 natin? So, yung sine 30 natin guys, that is 1/2. Then, yung cosine 30 natin is square root of 3 over 2. Then, i-simplify mo na lang siya. So, pag ganito yung format ng fraction mo, sabi ko nga dati, pag parehas to guys na denominators mo, pwede man i-eliminate. Kasi makakancel lang naman yan. So, baling kakalabasan na lang neto guys, is 1 over square root of 3. Then, bawal magkaroon ng radical. So, mag-rationalize ka. So, mag-multiply ka ng square root of 3 both side. So, ayun na. Alam mo na yan. Multiply mo na lang directly. Magkakaroon ka ng square root of 3 over 3. So, ito yung magiging value natin ng 5 over 6. Kaya mo yan. So, number 2 tayo. So, let's say meron tayong second. So, number 2, kung meron tayong second, pi over 6. Pi over 6 pa rin. So, pi over 6, alam na natin siya na 30 degrees siya, diba? So, we can rewrite this as second 30 degrees. Gets? So, sabi natin, ang second, pwede natin siya sa hexagon going cosecant over cotangent. Pwede rin siyang gawing tangent over sine. Pero gagamitin natin yung sine cosine lang. Kasi nga, sa unit circle, wala naman dong iba. Para hindi ka mahirapan. Sabi sabihin yung second, reciprocal niya is 1 over cosine. So, pwede natin ito i-rewrite as 1 over cosine 30 degrees. So, ano ba yung cosine 30 natin? So, actually, dito na siya. That is square root of 3 over 2. So, bali magkakaroon ka na lang ng 1. Okay, lalagay. Ito na lang. 1 over square root of 3 over 2. So, pag ganito yung format guys ng given, gawin mo parehas fraction, then gawin mo yung ginawa natin kanina. So, itong numerator mo kasi whole number siya, diba? So, para magkaroon siya ng denominator, over 1 mo rin siya. Then, multiply mo lang to dito sa denominator. Parang cross multiply lang siya. So, magkakaroon ka ng 1 times 2. That is 2. Then, over, ito naman, multiply mo rin. Magkakaroon ka ng square root of 3. Then, rationalize mo na siya. So, multiply mo lang siya by square root of 3. Both side. Ay, both numerator, denominator. Then, simplify. So, magkakaroon ka ng 2 square root of 3 over 3. Para sa 1 over cosine 30 degrees natin. So, ganyan siya ginagawa. Hindi ko alam mo nakikits niya. Pero, I think kaya naman. Puro pi over 6. So, number 3. Let's say, meron naman tayong cosecant. Pi over 6 pa rin. So, pag cosecant, pwede siya nating sabihin cosecant 30 degrees pa rin. Kasi nga, pi over 6. So, ibig sabihin, kung ito ay may ko, yung reciprocal niya yung wala. Ibig sabihin, sine. Yan. Kung meron kang cosecant, yung reciprocal niya yung walang ko.
So, bali magkakaroon ka ng 1 over sine 30. Then, ayun, simplify mo na. So, base dito guys, yung sine natin is 1/2. So, magkakaroon tayo ng 1 over 1/2. Yung 1 guys, galing to sa numerator. Then, yung sine 30 mo is 1/2. Then, gawin mo lang to over 1 ulit para magkaroon ka ng fraction parehas. Then, multiply mo lang to dito. Then, multiply mo rin to dito. So, magkakaroon tayo ng value, which is 2. Yan siya ginagawa. So, last, para dito, cotangent naman. Cotangent 5 over 6. Sa puro 5 over 6. Actually, kung meron tayong tangent, guys, reciprocal lang naman to. So, ang kakalabasan ng sagot natin, guys, kung eto, diba ito yung tangent 30 natin. So, magkakaroon ka rin ng ganito rin. Ewan, tingnan natin. So, bali ito guys is cotangent 30 degrees. So, bali yung cotangent naman, that is cosine over sine, diba? So, siya, cosine over sine. Cosine over sine. Counterclockwise. So, pwede natin sabihin na cosine 30 over sine 30. And simplify. So, base sa ano natin guys, unit circle, yung cosine natin is square root of 3 over 2. Then yung sine is 1/2. So magkakaroon tayo ng square root of 3 over 2 over 1/2. So cancel lang natin to guys. So bali magkakaroon tayo ng square root of 3 over 1, which is square root of 3. So magkaiba sila dito guys. Bakit? Kasi yung sinolve natin tong tangent 30 natin, dito pa lang pwede mo na makuha. Di ba naging 1 over square root of 3 siya? So pag binaliktad mo yung 1 over square root of 3 or nireciprocal mo siya, magiging square root of 3 siya. Kaya ito square root of 3. Anyways, sana naintindihan yun. Para dito, sa 1 to 4, sa 5 over 6. Pero ganyan lang yung ginagawa. Ito nyo pa.